sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa birthday boy, Father Saldi Fababaer, alas 8:13. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo, Makalma at Sister L, Elaine, Apit, DZRH Damdaming Bayan. Nako, Senator Tito Sen, Mr. Senate President, abay mukhang magkakaubusan ng senador. Abay matapos idawit po ang Senator Bato de la Rosa, ayan sa extrajudicial killings. Abay ngayon naman, abay si Senator Christopher Bongo naman ang idinadawit, mahabigan. Abay pagkatapos hindi pa safe yung tatlo. Ayan, si Senator Jinggoy, ayan, Senator Chis Escudero at Joel Villanueva. Abay paano yan? Ha? Kaya lang itong si Senator Laila De Lima, mainit, ha? Abay hindi lamang itong sina Bato, Senator Go, abay pati si dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Ayan, kumusta ka na, Sec, ha? At ilang generals, nako, idinadawit at gusto makasuhan din, isyuhan din ng arrest warrant ng International Criminal Court, ha? Pero sabi ni Senator Ping, tama nga naman Senator Ping, ha? Kailangan dumaan muna sa korte ng Pilipinas. Ayan. Bakit ito-turn over agad sa ICC yan? Pero ayaw yan ni Senator Laila De Lima. Hindi na pala Senador, Congresswoman Laila De Lima. Take it away. In laying down the charges against Duterte, the ICC prosecutor also just made the world smaller for his co-perpetrators by naming them. They include Bato de la Rosa, Bongo, Vitaliano Aguirre II, and several PNP officials. Time and again, we warned these people, even from prison, that this day will come. Like Duterte, they did not listen. Mayayabang pa sila. Many of them will now go into hiding, joining Bato on the lam. No matter. Justice will always catch up with them. Justice will be served. Panahon na ng pagpapanagot sa pagpatay sa mga kapwa Pilipino. Oras na ng pagbabayad sa mga krimen laban sa sangkatauhan. Justice is coming. Wow. Sa bagay, di mo rin masisisi ang Senator De Lima dahil 6 years siyang nakulong, di ba? Matapos si David niya ng Duterte administration sa issue ng illegal drugs. Di ba, Dong? And if De Lima does not shut her mouth, I will kill her. With love. Kung pumayag siya, I don't know. The order is dead or alive. Wag, Dong. Damdaming Bayan. Ay, dami mga issue ngayon. Magandang umaga, Pilipinas. Good morning, Malacanang. Good morning, Mr. President. Abay, Miss Let. Samba ang schedule ng Pangulong Bonget ngayon.
Abay, Lunes, ha? Ayan, busy day ba ang Lunes sa presidente, ha? Abay, at hindi lang yung mahabigan ni Madam First Lady, good morning. Abay, Madam First Lady, ilang days na lamang, ha? Ayan, ilang days na lamang before June 30, 2028. 866 days na lamang, Madam First Lady, ha? Ayan, talagang it hurts to say goodbye na. Daming bayan. Naku, speaking of it hurts to say goodbye, abay, tama ba ito, ha? 30,000 daw po mahabigan ang lalok sa trillion peso March sa February 25. Abay, ano ba ang plano rito, ha? Pabagsakin ang Marcos administration o pabilisin ang pag-aresto sa mga big fish dito po sa involved sa flood control project iskandalo nga ano. Mahiya naman kayo, ha? Ang tagal-tagal, Mr. President, ha? Naiinip na ang taong bayan. Daming bayan. Oy, mga teachers, good morning, mga parents, mga classmates. Abay, ang sabi ni DepEd Secretary Sani Angara, abay, ang school year calendar 26-27, abay baka daw ipatupad na po yung trimester. Ayan, trimestral sa mga sa elementary schools, ayan, public schools. Abay, sisimulan, anong sabi, ha? Ayan, sisimulan ng June hanggang September, tapos September hanggang December, mga ganun ba, ha? So yun po ang binabalak ng DepEd po, mga kaibigan. Pero ano nga ba ang wisdom? Ayan, para daw ano po, mga kaibigan, ni ang ating mga teachers, ayan, ay mabawasan ng workload. At, maganda, ha? May 5 days wellness leave ang mga teachers, ha? At, ewan ko lang kung ano ang advantages, ha? At disadvantages po pagka trimester na ang pasok na mga bata sa elementary, ayan, high school, senior high pala. Sa bagay kung trimester, baka mas mapaagang magtapos ng senior high ang ating mga estudyante. Daming bayan. Pero huwag yung magtatapos na doble ang diploma, ha? Merit certificate tsaka diploma sa curriculum, ha? Sa eskwela, dahil ngayon po mahabigan nakababahala. Abay, mga misis, mga teachers, ha? Yung teenage pregnancy, tama po ba? Ha? Hindi namang si Kator, ayan, 14 anyos, 10 years old, may nagbubuntis na. Diyos ko po, mahabangin Lord, ano ba naman yan? Abay, yan po ay dulot ng social media. Ayan, dahil siguro dapat isulong din natin yung ayan, ginawa na sa Australia, may bang Singapore ba? Ayan, dapat yung mga bata, ayan, 16 years old. Siguro wag naman 16 years old, medyo matanda na yan. Siguro mga 12, ayan, pababa, ayan. Baka pwede po silang pagbawalan muna ng paggamit ng social media ay bad influence po, mga kaibigan. Hey, patsi na lang tayo. Good morning sa ating mga kababayan sa Chinatown. Hey, patsoy. Sa lahat ng ating mga kaibigan, kapatid na mga Chinoy, Year of the Red Horse, mga kuya, ha? Pero sabi ni Kuyang Sani Jackma, ha, ng Saragossa Lad, abay, hindi Year of the Red Horse, Kuyang. Ayan. Year of the strong Leon Horse. Ayan. Nga pala, ba't sa mga ba't wala yatang leon sa sa horoscope? Ay, ano ba da? Yung mga signs sa sa anong tawag dyan na Malu? Yuel, ha? Horoscope, ba't walang leon nga pala? Meron ba? Leo, yan, oo. Anyway, Year of the Red Horse.
Sana po ay maganda ang pagpasok ng Chinese New Year. Kaya lang para ito gaganda kung sa bagay, sabi gumaganda daw po ang ekonomiya, ha? Pero mabagal pa rin. Lalo ngayon, away-away pa, may impeachment pa. Pupulutin na naman tayo sa kangkungan. Pero ano nga ba ang latest sa Malacanang, mga kababayan? Mga kuyang, mga ating, saan ba kumusta ang Pangulong Bonget ngayon? Sa bagay, safe na siya kasi, ha? Safe na siya hanggang January 2027. Ibinasoran yung impeachment complaint laban sa kanya. Kaya ngayon ay busy ang president ngayon ay dadalaw sa Rizal. Abay, anong gagawin ng presidente sa Rizal, ha? Dadalawin si Governor Ito Inares. Ayan. Ang mga ngampanya ba dun sa special election dyan sa iniwang distrito ni Congressman Romeo Acop? May precast plant. Ayan. Ito ba yung paggawaan ng hollow blocks ba ito? Ano mga precast plant ito, Miss Let, ha? Ang Pangulong Marcos ngayong araw ng Lunes ay pupunta raw sa precast plant ng Mega Wide sa Taytay, Rizal. Mega Wide, ha? Ayan. Mega Wide. Okay, Ninong Andrutan ba to? Mega World, Mega Wide. Ano itong precast plant na ito, Miss Let, ha? Ito yung precast na paggawa ng malalaking poste, maganyan. Yung mga precast na ginagawang skyway, ha? O precast na paggawa ng bahay. Alamin nga natin ang latest mula sa Malacanang, arrest number 14. Let Narciso Konghe Fachoy. Miss Let, please come in. Lakay, dadalo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ceremonial launch ng Megawide Precast Technology Planta. Mag-iikot rin ang Pangulo at mag-iinspeksyon sa planta sa Taytay, Rizal. Una nang inanunsyo ng Megawide Construction Corporation ang pagtaas ng precast production nito sa harap ng inaasahang pagtaas ng construction order ngayong taon. Plano rin ng kumpanya na magtayo ng bagong precast plants bilang bahagi ng expansion. Kasabay nito ay makikibahagi si Pangulong Marcos sa pambansang pabahay para sa Filipino Milestone Event at selebrasyon ng ika-7 anibersaryo ng Department of Human Settlements and Urban Development. Lakay? So, Tama yung binabanggit mo, Lakay, yung mga, yung sa mga construction sa bahay. Mga biga, haligi, ganyan. Oo, kasi syempre, pabahay, Lakay, di ba? Mayroong pabahay, so makakatuwang ang Megawide ng pag-ibig. Sino may-ari ng Megawide? Hindi ko kabisado. Si Ninong, Mega World ba yan? Lakay? Frederick Tan, Lakay ang... Frederick Tan ang pangalan na may-ari. Ayan, okay yan, ha? Pero alam mo yung precast plant na ganyan na Miss Leta, meron nang gumawa niya nung araw panahon paano pa yata ni Tita Cory? Ayan, oo. Sinimula niya ng bus build si Mr. Vasquez. Ayan, Gary Vasquez ng bus build. Ayan, naalala tinur kami sa Laguna noon ha? Ayan, yung precast na ganyan mga bahay. Sabi kay Bossing Ray Langit doon sa Kelly Castro, ayan, tinur kami dyan. Ayan, maganda itong precast na ito. Sabi niya, kasi parang Lego lang yan, Miss Let, dugtong-dugtong lang yan. Ayan. Oo, ayan. Sabi niya, pagka nag-away ka ng misis mo, ayan, papuntahin mo sa Hong Kong yung misis mo, ayan, pag-uwi niya, ayan, patanggal mo yung precast na yan, ilipat mo sa iba, ayan, wala na siyang bahay pag-uwi. Luko-luko tong si Gary Vasquez. Yan yung parte ng bahay. Tatanggalin pala talaga. Tatanggal. Kakalasin. Ganon yung mga precast, Miss Let, ayan. So, yan pala. Magkakano daw yan? Yan ba, abot kaya ng ating mga kababayan? Presyong Ilocano ba yan? Presyong empleyado ba yan? Malalaman natin mamaya, Lakay, kasi yung target daw in 2 years ay 7,000 units.
Ba, dapat matibay sa bagay, precast, semento 'yan. Ayan, oo, ba, mainam para ano ha? Lalo para tayong sinasalanta ng bagyo, ha? Abay para matibay-tibay naman. Ayan, oo. Anyway, so anong oras andyan ng presidente sa Taytay Rizal? 9:30 lakay. 9:30, Yung ayan. kanyang schedule. Aha. At bukod dyan sa schedule sa Taytay Rizal, saan pa ang schedule ng presidente ngayong Lunes? So far yun pa lang kasi bali dalawang event na ito lakay, yung kanyang tour at inspection dun sa planta at itong celebration. Ayan, anniversary ng makikikain ng tikoy dyan sa sa Chinatown, ha, sa Binondo, ha. At tapos na lakay. Tapos na ba? Friday pa siya doon. Lakay. Aga naman. Nagkita nga sila doon ni Ambassador, ni Chinese Ambassador. Nagkamay naman sila. Si Jo Kwan, ayan. Ganun ba? Hindi ba nagkasikuhan? Ayan, okay ba yung meeting nila? Ayan. Nagkamaya naman lang. Ganon. Tapos pagtalikod may dirty finger. Wala naman. Wala naman ganon. Di ba, isinusulong natin patuloy ang diplomasya. Ayan, tama lang naman yan. Sabi nga, talo niyan pag nakipagyera tayo dyan. Nagbanta nga ng China, milyones daw na pinamawalan ng trabaho pagka tuloy-tuloy away natin. Sabi nga, taluhin naman silang, let's sit down and talk. Ayan, di ba? Mas paano nag-uusap kasi nag-aaway-away. Ayan. Di ba? Okay nga, Rod. So, mamaya New Year tayo sa Chinatown, sa Binondo, ha? At malalaman natin sa report ni Boy Gonzales mamaya, mukhang sarado ang Jones Bridge, ha? Mukhang sangkaterbang fireworks display ang gagawin ng ating mga kapatid ng Chinoy mamaya. Kaya makiki-celebrate tayo sa kanila lakay. Ayan, Kong Hei Pachoy, Year of the Red Horse. Ayan. Hindi pala. Fire horse pa. Fire horse. Akala ko red horse. Iba naman yung lakay. Iba ba yun? Matapang daw yan. Ayan. Anyway, sige Miss Let. Ayan, abangan natin yan. At subaybayan mo nga yan. Ayan, marami interesado tuloy dun sa precast plant ng Megawide na kung magkakano ba. Kasi magkano bang presyo ng precast house mo nun, Mr. Gary Vasquez, ha? Siya nagpauso nito, ha? Nagkasuhan pa sila ng Ayala nung araw, dahil ang sabi ni Mr. Gary Vasquez, ginaya daw ng mga Ayala yung kanyang, yung kanyang ginagawang ganyan na parang legong bahay. Ayan, umabot pa sa korte ang kasuhan, umabot hanggang Supreme Court. Ayan, nanalo ang Basbil, Gary Vasquez. Ayan, laki yata na panalunan ngayon. Kaya ngayon, 2-3 na yata ang bahay sa Forbes Park, Okay nga, Rod. Maraming salamat, Miss Let. Alamin natin ang detalye niyan maya-maya lakay. Balik sa'yo, good morning. Ayan, alam mo, Miss Let, kung magkano yan. Ayan, presyong abot kaya ba yan ng mga pangkaraniwang mga empleyado. Sa ating mga ninong, mga kapatid, mga kaibigan, mga Chinoy, Kong Hei Pachoy, Noble Nelson Yao. Siyempre, ang ating ninong Cesar Lee, ninong Michael is my guy, ninong Felix Ko, ayan, Richard C. Baka may kalimutan tayo, sama natin Senator Bongo. Ayan. Lucio Tan. Ayan. Siyempre, huwag mawala ang ninong mo, Katunying, ha? Ayan. Ninong ng San Miguel. Ayan. Don Ramon San Miguel ang sino pa ba, ha? Lucio Ko. Sino mga dyan, ha? Mga Taipan. Babalikan natin ang mga reports. Standby Raymond Datpaas. Itinatanggi po ng Senator Bongo na dawit siya sa extrajudicial killings. Ayan.
pati ang dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre, ayan, yung mga 5 generals wala pa, ano ha? Ayan, at sabi ng Senator Bongo, hindi ako magtatago. Daming bayan. Standby man ang Milky Rigunan, ano ang latest dyan sa Kamara? Abay, mainit. Very hot, hot mama ang ating Congresswoman Laila De Lima. Ay, dyan sa Berna, maraming salamat. Ayan, zodiac sign. Ayan, may zodiac sign din ng diba? May Year of the Lion ba tayo? Ha? Parang wala yatang Year of the Lion. Meron ba? Ayan, sa horoscope meron, Leo. Ayan, pero zodiac sa mga ganito, ha? Parang walang Year of the Lion nga, ha? Ayan. Daming bayan. Oras sa Chief Justice Alex Jesmundo. Ikaw, Katunying, ha? Kinikilitin mo si Justice Maidas Marquez, ha? FCJ, ha? Future Chief Justice, ha? Oras nga Justice Joe Lopez, Samga Erlan. Ayan, Ricky Rosario. Oras mga Justice 8:33. Ang oras na Universe. Kayo ay nakikinig sa Damdaming Bayan with Deo Macalma and Sister L. Daming bayan. Good morning, Mama Glory, Miss Universe. Nako, ayaw ni Mama Gloria Diaz ng ganito, ha? Mga beauty queen, pinapatay na po, mahabigan. Nakakalungkot naman itong si Loleta Jane Ramiro de Guzman ng Isabela. Diyos ko, anong dahilan kaya yan, Sister Ella? Bakit pati ba ng mga beauty queen natin pinapatay na ngayon, ha? Ayun nga lakay, nakakalungkot. Dapat yung yan. mga drug pusher, drug lord ang pinapatay. Ayan, di ba, Dong? The order is dead or alive. Chill lang, Dong. Chill. Ayan, buwabalik na. Namimiss ka ng marami, hala ng mga lugar na maraming drug pusher na naman, drug addict. Kaya namimiss nila ang digong. The order is dead or alive. Chill lang, Mr. President, sir. Good morning, Sister L. Good morning, Lakay, at good morning sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin ngayong Happy Monday. Kumusta ang inyong mga Valentines? Yung mga nag-date dyan, kumusta naman? naman? Valentine's, ano na tayo ngayon na Ano na? Sister Chinese L? New Year na. New Year na tayo ngayon. Kasi Lakay, yung iba kahapon may mga habol date pa sila. Ganun ba? Hindi sumabay sa sa dagsa ng mga tao. Kaya pala sabi ni Bossing Ed Las, ayan, Engineer Felix lumabas na kasi Mr. Ben Ru. Oy, Mr. Ruben Makairap, sir, get well soon. Abay, sa Sogo, pila pa rin daw kahapon eh. May mga humabol pa rin. Pero ngayon, Lakay, ay Sinencuela. Yung Sinencuela. Basta alam ko, kung He-Fight siya, mas madali. Ayan, Happy Chinese New Year sa ating pong mga kagababayang Chinoy. Aha. Sana nga, ano ba ang prediksyon ng mga feng shui expert? Gaganda ba ang kabuhayan natin ngayong 2026? Year of the Fire Horse. Year of the Red Horse. Wala kayo may nagtanong, mayroon ba daw fireworm? Fireworm. Wala, ayan na. Fireworm. Ngayon ko lang naalala, wala palang Year of the Lion. Ba't wala nga palang Year of the Lion, ha? Oo, wala. Walang Tiger, ganun sa mga meron. Tiger Balm, ayan. Tiger lang. Oo. Tiger Balm. Yan ba yan lang kayong parang kulay, parang tutuli? Basta yung kulay, yan eh. Yun, Lakay. Parang white flower na solid, cream. Cream. Yun nga, Lakay. Parang kulay brown ba yun? Parang pa-brown na. Parang bukayo lang. Pero ang bango niyan, Lakay. Depende sa nakaamoy. May iba, ayaw. Ayan. Ako nababanguhan ako. Ayan, Ayoko lang yung white flower. Nahihilo ko nun eh. Sobrang tapaw nun, Lakay. Tsaka yung efficacent oil. Uy. Ang ganyan, pabango ng lola ko yan. Diba, Attorney Romy Macalintal? Ayan. Sabi ni Attorney Romy Mac, huwag daw kakalimutan ang mga senior citizens. Ayan. Ano ba yung sinasabi ni Attorney Mac? Di ko masyadong maintindihan. Ayan.
Naman nagpo-programa si Attorney Mac ngayon. Ayan, wala na rito sa atin. Nasa DWIC ba to? O Hindi ko sure DCMM ilagay eh. nasa, ha? Anong istasyon si Attorney Mac ngayon? Ha? DWIC. Salawahan to eh. Senior moments. Ay, Attorney Mac, good morning. Pero dahil Chinese New Year ngayon na Sister M. Yes, mamimigay pa rin tayo ng premyo, Mamigay tayo ng Lakay. premyo. Aguinaldo pa rin. Oo. Ano ba ang aguinaldo sa sa Chinese? Ayan. Hindi ko alam, Lakay. Ampaw yata. Hindi yun. Ampaw, di ba? Lalagyan yun ng lalagyan. pera. Pero, Nasaan ba ang ninong ng bayan ngayon? Ayan. bago natin Lakay puntahan ang ating ninong ng bayan, eto na muna ang ating word of the day. Kaya makinig pong mabuti para masagot ng ating winner. Ang ating word of the day ay leak. O kaya naman in Tagalog. Leak. Tulo. Ayan. Hindi Lakay. Di ba tulo yan? Sa tubig yan, leak yan eh. Ha? Iba to. Ibang Ibang leak leak yan. to. Yung parang ibinunyag or ibinulgar. Mga leakage sa mga exam, Yes, ganon. yung mga ganon. Mga kodigo. Kodigo. In Cebuano, gibutyag dong. Gibutyag. In Ilocano daw Lakay, no? Iwinaragawag. Sa bale yung inwaragawag kasi pagka inwaragawag parang cascade ini-expose mo mga ganon. Ini-expose. Ayan, siguro leak, limed. Ayan, secret. Tipong ganon. Ito, ang context kasi niyan Lakay, si Senator Gatchalian ay naalarma dahil sa allegedly ay nag-leak na licensure exam ng PRC. So, yun. Dati mga bar exam, may mga ganyan leak, ha? Ito na mga leakage. yan. Leakage, ha? Leakage. Ayan, so yan ang word of the day natin. Leak. Ayan. Okay. At eto na Lakay, ang ating ninong ng bayan ay nandyan sa Valenzuela City, sa may Barangay Marulas. Gatchalian City. Ayan, Mayor Wes Gatchalian. Ayan, Senator Win Gatchalian, Secretary Rex Gatchalian, at bossing Godfather William Gatchalian. Plastic King, Kong Hepachoy. Sige, tawagan mo na ang Eto na ang ninong ng bayan, Ninong Sherwin. Ninong! Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH! Eto na, puntahan na natin Lakay ang ating ninong ng bayan, Ninong Sherwin. Sino ang ating winner today? Nasa Barangay Madulas, Valenzuela City. Marulas. Ayan. Di ba Madulas yan? Marulas ba yan? Ayan. Marulas yan Lakay. Pasensya ka ng malabong mata ko. Ayan. Sabi sa'yo, Aryan, hindi yan B. Ay, D. Barangay Marulas. Ayan, Marulas. Okay. Ninong Sherwin, Ninong. Lakay kasi nung araw, marulas o madulas yung mga kita mo? daanan dito dahil nung unang panahon Lakay, maraming patubigan dito na mga sapa papuntang ilog dahil dito rin yung malaking ilog sa Marulas, no? Anong ilog yun nandito sa inyo? Tulyahan yun, Lakay. Di ba yung tower nga natin sa Valenzuela, nasa nasa Tilapiahan, ayan, Kangkungan, Tubigan. Oo. Sa Malanday naman yun. Malanday. Kapatid ng Malanday. Wala akong sasabihin. Ayan. Ano pangalan ni Kuya? Hangiti. Pakilala mo agad si Kuya. Pakilala mo sa amin si tatay. Kanina pa nakangiti. Jaime Locsin. Jaime Locsin. Si Tatay Jaime. Mga Tabaco City na may 6 na pong taon na nandito. Simula 1962. Ayan, Sherwin, mga Locsin ha, mga asyendero sa Negros ang mga iyan ha. Ayan, baka asyendero rin si Kuya dyan sa Valenzuela. Bicol po kami, Lakay. Taga Bicol siya Lakay. Ay, Kuya, isa din sa Uragon. Bicol. Sain po sa Bicol. Tabako. Albay, Lakay, Albay. Okay, bigyan ng siling labuyo si Kuya. Ayan. Bigyan mo na ng siling labuyo. Dahil na nagtindog. Dahil na nagtitindog. Ay nako, nakakalungkot naman. Ano nagtitindog daw? Hindi na tumataas. Tumatayo. Tumatayo Lakay. Dahil na nagtitindog ang si Manoy. Hingi tayo ng White Rabbit sa Supreme Court.
Marami. Pero, dahil natin tatay na makinig sa DZRH. Dahil mula anong oras ka nakatune in sa DZRH? Alas 3 kay Kisses Hobson. Talaga naman. Talaga naman. Madaling araw pa lang, gising na. Hanggang ngayon, hanggang mamaya pa, alam ko tapos nyo. Kaya pala parang inaantok na si Kuya. Alas 3 pa ang gising. Ang aga gumising ni tatay. Ayan, Nauna pa sa manok. Oo nga, ano? Alas 2 gising na ako, lalabas ako alas 3. Aba? Pagkatapos ng balita ni Kisses Hobson, lalabas na ako, babawalis na ako. Di pa tumitilaw ka mamanok, gising na si Gising Kuya na, Jaime. oo. Bigyan ka agad ng Bigyan 1,000 si Kuya 1,000 Jaime. yan. Ano ito ma-announce tuwing umaga? Tumaga, Ilos, Deyok Makalba. Aba, talaga naman ano, ha? Ayan. 1,000 pesos. Ayan, saya kuya. Sherwin, ayan. Mayor. Ayan, Sherwin, dahil Chinese New Year ngayon, ako rin, may Chinese plot, ha? Kaya ako ikaw rin. bigay pera. Kaya ikaw, dagdag pera kay Kuya Jaime, ha? Dagdagan mo na 1,000 yan. Another 1,000, Ninong Sherwin. 1,000 pesos dahil Chinese New Year. Yan, ha? Thank you, Lakay, Deo Makalma. Ayan, Salamat po. welcome po, Kuya. Ako, Ilocano, Charisira. Okay, hindi lang yan. Nabigyan pa ng dagdag na premyo si Kuya. Oo Bigyan ng mini component yan. Word of the day ay sa'yo na rin pa ating medium component. Leak. Lick. Galing talaga ni Kuya. Walang kagatol-gatol. Confident na confident. Meron kang medium component natin sa atin ng Aston Appliances. Alagang Aston, alagang maaasahan. Available sa inyong mga suking appliance store nationwide. At syempre Lakay, bukas Chinese New Year. Ito dapat meron kang ihanda, meron kang Chinese New Year medyo si basket hatid ng ACS at ng DZRH. At syempre meron ka rin pinakabago, pinakamalaki, pinakamabango ang Pride with Public Conditioner Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with Stay Away Formula. 2 kilo yan. Kaya naman lahat ng labahan nyo, ubos yan. At hindi lang yan, mayroon pa kayong papapakain habang naghihintay. Ayan. Galing kay Ninong Richard C. Oo, dahil maapa kayo na Chinese New Year, meron kayong papapakin na Royal Tinapang Bangus Crackers hatid sa atin ng Regal Foods International Incorporated ni Kuyang Richard C. Thank you po. Maraming salamat po. Welcome. Ma'am Elaine, saka Sir Deo. Wala Thank po you, naman tatay. Kuya. Mabalos po si Ayan, Mo. Diyos Salamat. mabalos. Palakas po kayo. Ayan, chill lang Kuya. Ha? Mukhang chill lang si Kuya. Ha? Ilan taon na po kay Kuya Jaime? 67. Batang-bata pa. Kailangan Una kailangan naglalan of the morning pa yan. 67 ka lang, Kuya kaya pa yan hanggang 69 years old. Ayan. Oo nga, ay narangin. Panaginip na lang. Ayan. Okay, Kuya, huwag ka mawalan ng pag-asa. Ayan, hingi tayo ng pampalakas sa kaibigan natin diyan sa Gods of Padre Faura. Ayan. Okay, Kuya, ingat. Tiger Bomb. Tiger Bomb. Katingko. Katingko daw. Katingko daw sa kanya Lakay. Hingi tayo kay Hari Angping, mga chire, maraming ganyan, pampatikas, Kuya. Ayan. Kakaiba yung mga trip, kakaiba yung trip ni Tatay Jaime. Meron dyan yung katas ng ahas. Tayo dyan. Sige nga Rod, baka saan pa tayo mapunta? Oo, kung saan pa tayo mauwi nito. Layo na meron din natin. Sa mga nais manalo ng 1,000 pesos lagi tumutok sa DZRH, baka kayo na susunod nating winner sa DZRH Malacash promo kasama ang Pride Detergent. Aris number 6, Sherwin Battle para DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ninong Sherwin Alfaro. At Kuya Jaime Locsin, dahil hindi na epekto sa'yo ang siling labuyo. Ayan. Abay, kailangan give love on Christmas Day, Kuya Jaime. Ayan. Pwede pa yan, Kuya. Ayan. Sa pamagitan ng natural na pamamaraan. Siyempre, natural na init sa pagmamahal, Kuya Jaime Locsin. Ha? Natural na kaligayahan. Express love naturally gamit ang
honeymoon tea. O, kita mo kuya, ha? May taglay itong natural herbs na tumutulo upang maipadama at maipakita mo iyong pagmamahal sa natural na paraan. Kasi Kuya Jaime, ginigising nito ang init ng iyong damdamin, making each night honeymoon. Ang honeymoon herbal tea ay mabibili sa mga suking butika sa halagang 90 pesos bawat sachet. Makikita sa mabibili sa Mercury Drug, Watson, Southstar, TGP, Generica at iba pang mga butika. Kuya Jaime Locsin, subukan na ang honeymoon herbal tea para express love naturally. But parang ayaw mo yung background ko, Sister El, ha? Hindi naman lakay. Ano bang background ang gusto mo, ha? Hahanapan kita? Ayan. Lalo na yan. Ayaw mo yan. Ito naman sila kay talagang Lunes na Lunes. Ganun ba Magcha-Chinese New Year. Ganyan yung tugtog mo. Nakakaloka ka. Siyempre Chinese New Year, maraming paputok. Ayan. Ay, may fireworks yan. Fireworks Malamang display, bukas pasabog. lakay. Ayan, Alam naman natin, parang minsan nga, mas marami ang nagpa-fireworks lakay kapag ka Chinese New Year. Mas bongga ang kanilang mga fireworks display. Yes. Kaya lahat ng ating mga kapatid na mga Chinoy, Kong Hei Fachoy. Ay, hi, si Ninong MG lakay. Ayan. Ninong Kong MG. Hei Pachoy. Oy, parang Hari D. Ayan, baka magtampo, di ko mabate. Ayan. Happy Chinese New Year. At bati mo natin ng happy birthday. Ay si Father Saldi Fababaer. Ayan. Ay Father Saldi, ayan, 68 years old na pala siya ngayon. Ha? Dinabati ni Bishop Ephraim Fautagana at Bishop Buddy Ballesteros at Bishop Joel Porlares. Happy birthday din kay Kuyang Raymond Bolieser ng TM Kala Masonic Class number 136. Kay Kuyang Attorney Joel Tubera, ang NCR Regional Director ng NBI. Uy, advance happy birthday din dito. Valentino ito, ha? Si General Congressman Samuel Pagdilaw Jr. ba? Kung asami, ayan, binabati ka ni Mayor Shoni Pagdilaw ng Pinili. At belated happy birthday kay Kong Roy Loyola. Ayan, happy birthday. At iba rin talaga itong si Speaker Boji III, ha? Akala ko Ilocano, hindi pala. Ayan, ha? Dahil yung birthday golf tournament ni Kong Roy Loyola, Sister L. Fundraising ito para sa kanyang foundation. Okay. Aba, galanteng Ilocano pala ang Speaker Boji D. Hindi pala nakirmet ito. Bakit lakay? Aba, nag-donate ng 2 buwan niyang sweldo. Ayan. Galing, ha? Kaya yung mga may pag-golf tournament, fundraising dyan, ha? Imbitahan nyo si Speaker Joe de Venecia tuloy. Ay, Manong Joe, rest in peace. Ayan. Imbitahan nyo si Manong Speaker Faustino Boji III. Dahil pagka nag-donate yan, 2 buwan ang sweldo binibigay. Ang sweldo lang naman 1 buwan 2 milyon o di 4 na milyon yan. Grabe naman sa 2 milyon, hindi naman. Diba? Kasama ang sahod doon, hindi na sweldo. At yung ayate ng Tarlac, happy birthday Dr. Justin Habson ng Healthway Greenbelt. From Bossing Ray Langit. At happy birthday daw boss, Dr. Justin. At happy birthday din kay Prosecutor Joy Marie Cortez ng DOJ. Binabati ni Captain Benji Escobar at yung Nes Bravo. Kuyang Attorney Rolly Abing, Kuyang Bong Mascardo ng PMA Marilag Class 1995. Happy birthday. Tanbay Raymond Dadpaas. Abay, magtatago ba ang Senator Bongo tulad ni Senator Bato de la Rosa? O haharapin niya ang mga bintang? Ayan, mukhang pagka ganito, mukhang hindi na rin safe si Senator Bongo, ha?
At magkakaubusan ng senador pagka nagkataon, ano ha? Saka lakay yung mga dati ding mga opisyal during time ni Pangulong Duterte. Marami. Si Vitaliano Aguirre. Oh, Ayan, si former Chief PNP Oscar Albayalde. Ay, oo. Ayan. Sino pa? May isa pala kay pero patay na yun eh. Si Sino? Camilo Cascolan. Patay na ba si Alam ko Jenna patay na siya Cascolan? lakay eh. Oo. Namatay na siya. Ayan, sino ba mga... Naku, si Gerald Danao, ayan, dinadawit din. Former ano, NCRPO pala yon si Chief Cascolan. Pero yun nga, patay na siya lakay. Ayan. So yun. Pero marami pa other PNP officials pala kay na binabanggit hindi nakasabay dun sa Sige. si Isidro La Peña. Ayan. PIDEA chief. Basta ang sabi ni Senator Lena de Lima, ayan, justice will be served. And if De Lima does not shut her mouth, I will kill her. With love. Kung pumayag siya, I don't know. The order is dead or alive. Classic talaga Chill yun. lang, dong. Classic talaga yung kabitaw. Kaya natin namimiss ang digong din, ha? Daming bayan. Sandali lamang sa ating mga reports. Standby. Pati pala si dating NBI Chief Director Dante Geran. Ayan. Ayan. Daming bayan. Standby Raymond at Paa. Si standby Manang Milk Rigunan. Oras Sister L. 9:02. Raymond at Paasma ng Milk Rigunan, pero alam mo, Sister L, dahil puro masasama ang mga balita natin ngayon, samahan natin kayo ng good news. Your business is our business. Wow, ano yung balita negosyo mo lakay? Napaaga ang your business is our business. Alam mo, Sister L, ha? Meron ngayong isang part dito sa Mega Manila, southern part ng Metro Manila, Sister L. Ito ang magiging susunod na BGC. Ayan. Saan yan lakay? Abay, alam mo, napakaganda ito, ha? Ito ang mega city within Mega Manila. Ayan. Abay, ang galing naman dito. Mukhang matatalo ang BGC rito, Sister Ero. Hindi naman siguro matatalo, pero susunod na BGC, ha? Alam mo kung bakit? Bakit? Abay, dito na nagpupuntahan ang mga investors ngayon, Sister L. May mga foreign investors na dyan. May mga Taiwanese, may Koreans, may Chinese, halo-halo na, ha? Ayan. May mga at hindi lang yan, siyempre dito rin, ha? Ayan. Ang ninong Hansi, ayan, magtatayo ng malaking mall ang ang SM Sister L. May mga commercial buildings na, ayan, business hubs, mga big universities like National University at iba pa, ha? Ayan. SM pa rin. SM pa rin yan. At hindi lang yan. Invited lahat dyan, ha? At mukhang mas malaki pang mall kesa MOA ang itatayo ng mga At hindi lang pamilyas, hindi lang SM. Meron ding mga Ayala dyan na Sister L, ha? Ayala Mall, ayan. At ang malupit dito, Sister L, eto para sa ating mga kababayan. Di ba, hirap na hirap tayong magpagamot dyan sa PGH. Oo, kasi madaming pasyente. Yes, magtatayo ng malaking branch ng PGH dyan. Philippine General Hospital. Mas malaki, mas malawak, ha? Kesa PGH sa Taft Avenue, Sister L. Meron silang Mega City Hall. Ayan. Andyan na ang mga negosyante kasi ito ang pinakamalapit sa Metro Manila, Sister L. Saan ba yan? Cavite lang yan. Cavite. Carmona, Cavite lang yan, Sister L. Ayan. At ang mainam pa sa kanila, ang galing-galing ng mayor nila dyan, ha? Ayan. Parang kilala ko yung mayor nila dyan. Ayan. Abay,
business-friendly ang Carmona City, Cavite, Sister L. Kapag seryoso kang investor, magtatayo ng negosyo, kahit wala pang business permit, pwede ka na magtayo, magbukas ng opisina mo dyan. To follow na lang yung mga requirements, Sister L. Hindi ka tulad ng ibang LGU dyan. Ayan. Na kailangan ng lagay. Charot. Ay magtatayo ka ng negosyo. Halimbawa, fast food lang. Jollibee o kaya McDo. Ayan. Ilang milyon? Ang franchise ngayon, 25 yata, 30 million, Sister L. Hindi yung franchise. Yung ibibigay. Hindi ka tulad ng iba dyan. Gusto makisosyo. Ayan. Puhunan lang laway. Laway lang puhunan. Pero laway na ang puhunan. Gusto 40% pa. Parang siya pinaghanap buhay mo. Ayan. Baliw lang no? Oo. Kaya yung isang mayor sa Cavite hindi masaya Ayan. Malangkot. Ayan. Dahil saan ka naman biro mo, kapwa mayor. Ayan. Tatalunin pa. Grabe naman ang yung pagiging mukhang pera na yan, Lakay. Ayan. Pero dito po sa Carmona, Cavite, ayan. Yan po ang susunod na business hub, ayan na BGC, ayan, malapit sa Metro Manila kasi ang galing-galing ng mayor nila diyan Iba talaga pagka mayor pala ang LGU Sister Eli. Mayora, ayan, doktor, ayan. Parang Dr. Helen Tan ng Quezon, di ba? Ang galing-galing niya. Si Gov Helen. Kayang doktorin ang mga sakit ng bayan, ayan, probinsya. Kayang gamutin. Ito na ay doktora na mayora pa, ayan. Alam mo pangalan? Ayan. Itago natin sa pangalang. Ang galing-galing ito. Buhay ka, Mayora. May award yan ng mga nakaraan tumanggap diba? Nag-guest pa nga natin yan dati. Yes, tumanggap na award dun sa abroad. Alam ko international award. Yes, sa Korea, sa Paris ba? O ano yan, UK? Kasi yung LGU nila na-recognize na tayo. Yes. Yan po ay under the leadership of Doktora Mayora Dalia Loyola is the name. Daming bayan. Ito na ang latest sa Senado. Ayan, may defender ang mga senators na idinadawit sa mga extrajudicial killings. The order is dead or alive. Chill lang, Mr. President, sir. Ayan. Bastos ako. Hindi naman. Bakit biglang may ganon? Chill lang, Dong. Ayan. Bastos ako. Hindi, Dong. Alang ganyan. Ayan. Eto na muna lang kay puntahan natin ang latest sa Senado dahil nung weekend nga usap-usapan yung inilabas ng ICC na kasamang mga pangalan ng mga senador. Pag-aresto sa mga senador na may kaso sa International Criminal Court, dapat daw po yung idaan sa lokal na korte ayon kay Senator Ping Lacson. Detalye balita mo, RH28 Raymond Adpaas. Lakay Raymond. Raymond, asan ka? Bakit wala si nawala sa linya? Nawala si Sila kay Raymond nawala, ayan. Aguirre, cum laude yan. Pero naubos ang buhok sa kakaaral. Lakay, natago mo pa pala yan? Alam mo naman ang dating Pangulong Digong, classic ito Ayan. Itong mga buang na lang na ito. Sinong buang Dong? Ang mga taga ICC? Ayan. O yung mga yung mga drug lord, mga dapat yan ang mga dapat inuubos, Dong. The order is dead or alive. Pero ito na Lakay, balikan na natin sila kay Raymond, latest sa Senado. Teka. Ano sabi niya kay Secretary Aguirre? Ano sabi? Aguirre, cum laude yan. Pero naubos ang buhok sa kakaaral. Daming bayan. Eto na Lakay Raymond, balita mo lang sa Senado, RH28. Akala ko si Bato Ayan. Lakay Raymond. Elaine at Mayor, isang malungkot na bahagi ng kasaysayan ng Senado kung sakali at ilang mga senador ang makukulong
dahil sa iba't ibang kadahilanan. Itong inirehag ni Senate President Pro Tempore Panfilo P. Lacson kasunod ng report na formal ng irekomenda ng Special Prosecutor ng International Criminal Court o ICC na kasuhan Senador Ronald Bato de la Rosa at Senador Christopher Bongo. Ito kaugnay ng madugong kampanya laban sa illegal na droga sa Davao City at sa buong bansa sa panahon ni dating Mayor at Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Lacson, nalulungkot siya dahil unang-una ay kapwa niya galing sa Philippine Military Academy de la Rosa. Naniniwala ito na kung totoo may warrant of arrest at red notice mula sa Interpol, ang mga ito ay dapat padaanin sa mga lokal na korte. Hindi maaaring basta nilang i-turn over ang sino bang may kaso sa ICC. Hindi tiyak ni Lacson kung saklaw ng immunity ang kaso ni Nagua de la Rosa dahil ang sakop nito ay ang mga kaso may hakol na 6 na taong kulong pababa. Maliban sa kaso ni de la Rosa at sa ICC, ay may mga senador din na pabalitang lalabasan na rin ng warrant of arrest dahil naman sa may kasong kaugnayan sa flood control scandal. O nga pala Raymond, ayan, may bagong findings na naman ng COA. Ayan, lumalabas na naman ang pangalan ng Wawaw Builders, si Sims, ayan. At pati yung mga engineers, Alcantara, Bryce Mendoza, ayan. Lumalabas naman yung mga pangalan. May mga bago pa. Ayun na at mukhang may kasunod pa, Mayor. So may parang yung iba ang sinasabi mukhang nagmamadali na ang panahon para magkaroon ng linaw yung tungkol sa flood control scandal, Mayor. Ayan. Si Senator Bongo, ayan, hindi ba siya magtatago, Raymond? Anong sabi niya kahapon? Ang sabi naman niya, una-una, tinatanggi yung akusasyon laban sa kanya dahil wala naman daw siyang partisipasyon maliban sa pagiging presidential aide. Sabi niya, hindi daw siya magtatago itong si Senator Go. Ayan. Okay. So, atin pa rin siya ng sesyon. Ayan. Sa bagay, ala na mga lumalabas bang wala pa na mga statement galing kay Ombudsman Boying. Na may warrant. Na may warrant na siya. Ayan. In fairness kay Senator Bongo, Mayor Latulin na hindi yan nawawala sa sesyon yun lang yung talagang tuwing yung weekend niya talagang hanggat maaari umiikot sa iba't ibang mga lugar, lalo yung mga nabiktima na naman ang pinakauling pinuntahan niya, Mayor, yung mga nabiktima ng baha doon sa Mindanao. Diba itong yung bagyong Basyang, ang daming mga nabiktima ng baha dyan, yun ang kanilang inasikaso nitong nakaraang linggo. Incidentally, Mayor, at ilain, walang session ngayon ang Senado, walang pasok actually ang Senado. Bakit? Ayaw nila ganon? Bakasyon na. Nag-declare na nung last week na walang pasok ngayon. So, mga yung weekend ng mga taga-Senado dahil Wednesday pa babalik ang session ng Senado. Aba, ganun ba? Ayan. Okay, sige. Hintayin na lang natin kung siguro Maki-New Year sila kay Senator Gatchalian, Senator Bongo. Ayan, sa mga Chinoy dyan. Pwede rin. Pero yun i-expect kaya yung naiipit pa, Mayor, yung ipinaiikot na final committee report hinggil doon sa Senate Blue o partial report pa rin ito. Pero ito na yung final, sabi ni Senator P. Lacson. Pinaiikot pa daw, so makikita niya pagbalik sa Miyerkules kung makakuha na ito ng sapat na numero, maaring i-report out na doon sa plenary, i-sponsor na niya ito kung makakakuha ng 11 lagda yung kanyang inihandang committee report. Pero ang Senator Bato di pa rin makita, ayaw pa rin pumasok. Ay baka lalo na ngayon, Mayor, na pinangalanan na siya doon sa may formal charge na. Baka hindi na yan lalabas sa Mayor. I swear from the moon and the skies
Ayan, I swear daw. Ayan. Sabi ni Senator Bato. I swear! Ayan. Singer din pala itong si Bato. Ano? Okay, ayan. Kumusta ka na, Senator Bato, sir? Ayan. Baka naka-disguise na ito, ha? May buhok na. Baka nagpa-hair transplant na ito. Ayan. Okay nga, Rod. So, bakasyon ng mga senador. Ayan. So, safe na rin ang mga Senator Bongo dahil ang sabi ni Senator Ping, ayan, dapat dumaan muna sa korte. Ayan, Philippine Court. Ayun, yun ang binabanggit. At baka sakaling naman, ganun na mangyari mission na kailangan humingi pa ng dadaanin pa sa court. Kailangan ng local court i-affirm yung arrest warrant kung mayroon man against kung sino man ang nasasakdal sa ICC. Ayan. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Raymond. Ito si RH28, Raymond Paz para sa DTRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Daming bayan. Babalikan natin lang pang mga report. Sandali lamang manang Milky Rigunan. Ano ang latest naman dyan sa Kamara? Ayan. O nga pala, ngayon yata dadalhin si Manong Joe de Venecia. Manang Lakay. Milky. Galing sa Dagupan City dahil dinala siya doon nung weekend. Ay dadalhin na siya. Alam ko ngayong araw. Ayan. Dito sa... huling farewell. Ayan. Yes, ayan ng Manong Joe. Ayan. Sa mga kapwa mambabatas. Abay, 5 times pala naging speaker. Oo, Lakay. 5 beses siya naging House Speaker. Galing talaga ng Manong Joe. Yan ang mga nung time niya tahimik ang tahimik ang Kongreso, ha? Di ba magulo, Lakay? Hindi magulo noon. Ayan, magugulo na yung mga Spice Boys. Ayan. Sino member ng Spice Boys? Ayan, sina Senator Migs Subiri. Ayan, sina Mike Defensor. Ayan. Sino ba mga si Ricky Ricky Sandoval. Ayan. Yung may-ari ng Club 20 sa Discovery. Ayan. Diyan ang fellowship. Ayan. Daming bayan. Pero congratulations mo. Oy mga brethren, ha? Ayan, yung mga brethren natin sa Dapitan Lodge sa number 21. Sila ay nag-iimbita sa kanilang public installation mamaya. Ayan, 1:00 ng hapon sa Scottish Rite Temple sa Taft Avenue. Congratulations on coming Worshipful Master Emilio Villa, Senior Warden Luigi Bernus, Junior Warden Nelvin Timpog. Aba, ang guest of honor speaker niyo pala mga brethren, ha? Ayan, Past Grandmaster Governor June Ebdane ng Zambales. Aba, sabay kayo ng mga brethren sa Master Builders sa Masonic Lodge number 461. Abay, ito ay gaganapin naman sa Grand Lodge. Congratulations, incoming Worshipful Master Victor Rico Lopez, Senior Warden Raymond Orendain, at Junior Warden William Ang. Daming bayan. At siyempre, ang mga taga TM Calao Lodge 136, nag-iimbita rin sa kanilang installation March 18, incoming Worshipful Master Rolly Masangkay, Senior Warden Attorney Jan Fama, Junior Warden Dale Texon. Aba, ang guest of honor and speaker, very worshipful Ed Tolentino ng BIR. Daming bayan. Standby. Oy, congrats din kay newly installed officers ng Lincoln Masonic Lodge number 34, Worshipful Master Jose Carlos, Senior Warden. Aba, si Mayor Roland Paulino da Jr. at Junior Warden Jonathan Frede Luces. Daming bayan. Standby manang Milky Rigunan. Pero alam po niyo makuyang mga ating, ha? Sa loob ng ilang dekada ng serbisyo sa pagbabalita ng Lakay, patunay ko na mahalaga ang malakas na resistensya sa araw-araw. Malaking tulong sa akin ang N+ Gold, isang nutritional powder drink na specially formulated para sa healthy aging at daily nourishment ng katawan. Malaking tulong ito kaya Lakay ay aktibong-aktibo pa sa pagtatrabaho at nakakasabay pa ako sa mga kapitbahay kong millennial sa pagja-jogging. O, di ba? Kasi full pack with vitamins and minerals ang N+ Gold. Tamang-tama sa pangailangan ng ating katawan
lalo na kapag tayo po ay nagkakaedad. Oy, happy birthday din kay Amba, ha? Romel Sitin. Kaya mga kuyang at mga ating, mahalagang alagaan ang ating mga mahal sa buhay, kaya dapat inaalagaan din natin ang ating mga sarili. Kaya pag-uwi nyo mamaya, dumaan muna sa Mercury Drug at mag-uwi sa inyong mga magulang ng N Plus Gold. Yan ay tanda ng pagmamahal. Daming bayan. Oras, Sister L. It's 9:25. Ang oras ay hatid sa inyo ng Bayan. Ako, Sister L, ayan, nagrereklamo itong si Attorney Cornelio Samaniego Diskaya III. Oh, bakit? Ayan, may love letter siya kay Senator Ping Lacson. Ayan, ng Senate Blue Ribbon Committee dahil noong Valentine's Day, ayan, linggo, ayan, kahapon. Hindi, yung Valentine's ay 14 Saturday. pala yun. Post-Valentine date. Ayan, ayan. Hindi pinapasok si Attorney Diskaya dun sa kay kanyang kliyente si Carly Diskaya. Oh, ayan, bakit daw? Yun nga ang reklamo niya, kaya siya sumulat kay Senator Ping. Ayan, basta hindi daw siya pinakausap sa kanyang kliyente. Kaya magdadala pa naman daw siya ng chocolates at flowers. From Sara Diskaya, from Lapu-Lapu City with love. Nasa Lapu-Lapu ba si Nasa Lapu-Lapu pa ba? Nasa Or Cebu pa akala nasa ko Cebu dinala pa na dito, hindi pa ba? Stand by man ang Milky Rigunan, oras, Sister L. 9:33. Daming bayan. Ang oras na yan ay hatid. Pilipinas, ang oras of 40 minutes. Makalipas na po ang alas 9 ng umaga. Nako, nagre-reklamo na yung ating mga viewers and listeners. Pero sabi ni Ronald Andres, nagsalita lang ng isa sila kay nag-commercial na naman. Ganun po talaga. Okay lang po yan. Ang mahalaga ay lagi nyo kaming sinasamahan at di nyo kami iniiwan sa ere. Pero ang mayor po ng Star City, meron lang po siyang session ngayon sa City Hall. Nandito po sa Star City. Alam nyo naman po, Lunes ngayon. Kaya ako po muna ang inyong makakasama hanggang alas 10 po ng umaga dito sa ating programa. At bago sa ating mga report, mamaya puntahan natin ang latest mula dyan sa kamera. Pero i-shoutout muna natin lahat ng mga nanonood at nakikinig sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. At sana ay okay ang inyong Monday morning, ang bungad ng araw kahit hindi po, bungad ng week o ng linggo, kahit po maraming hindi magagandang mga balita. Ganun po talaga sa Pilipinas. Sabi nga nila, bakit ganun sa Pilipinas? Pagka sinabi mong news, bad news. Hindi ba pwedeng good news naman? Mamaya, mayroon tayong good news. Pero ito muna, puntahan muna natin ang latest mula sa kamera. Patas daw po na pananagutan sa road safety incidents. Matapos ang umano'y suicide sa EDSA LRT, ay sinusulong naman po dyan sa kamera. Ang detalye balita mo, RH12, Milky Rigunan. Mana Milky! Sister L, ang mga motorista ay hindi automatic na pananagutin o kakasuhan sa aksidente kung mapapatunayang walang paglabag sa batas trapiko. Nakapaloob ito sa House Bill 110 ni 4th Representative J.C. Abalos matapos ang insidente umano ng suicide nang tumalon ang isang estudyante mula sa LRT platform sa EDSA. Sa naturang insidente, nasapok ng dumaraan na sasakyan sa EDSA ang biktima mula sa pagkakahulog sa LRT platform. Agad na inaresto ang driver at na-detain pero pinalaya din matapos mapatunayan na walang kasalanan ng driver matapos i-review ang CCTV footage. Ang kay Abalos, layunin ng bill ang hustisya hindi lamang sa biktima kundi maprotektahan ang mga inosenteng mamayan mula sa trauma at kaso ng hindi naman sila sangkot. Sabi ni Abalos, kasama sa probisyon ng bill ang malinaw na pagtukoy sa driving and road accidents, aggravating and mitigating circumstances, at pananagutan ng partidong sangkot sa road safety incidents. Samantala, Sister L, ngayong araw ang memorial service sa Kamara para naman kay dating House Speaker Jose de Venecia. Pagpupugay din ito kay JDV na 5-term speaker mula 9th
10th, 12th, 13th at 14th Congresses. Ang eulogy at tribute ay pangunahan ni House Speaker Faustino III. Dating Pangulo at gayon ay Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo, mga dating House Speaker na katulad ni Martin Romualdez, Manny Villar, Feliciano Belmonte at iba pa. Ako si News Regular. Madam Milky, may detalye na kung kailan siya ihatid sa kanyang huling hantungan? Wala pa, malalaman siguro namin mamaya kasi 10 o'clock yung pagdating ng kanyang labi dito sa Kamara at marami ng mga bisita dahil ito ay naging speaker mula pa 9, 10, 12, 13 and 14 Congresses. So ang antabayanan din dito yung eulogy ng current House Speaker na si Faustino III at ilan pang mga naging dating House Speaker dito sa Kamara. So babalik na lamang ako mamaya. Sister L, ako si Neil Cribuna nagmulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, RH12, Manang Milky Rigunan. Alam mo yung report ni Manang Milky, yung pananagutan sa road safety incidents. Tama dyan kasi yung iba nating mga kababayan, katulad na lang maingat naman yung nagdadrive tapos biglang may pasaway talaga na iilan o kaya naman katulad nito hindi naman ini-expect hindi sino bang mag-aakala na may mahuhulog or we don't know, suicide daw po kasi yung sinasabi na nangyari doon sa estudyante, hindi naman kasalanan nung driver. So parang I think it's about time nga na kahit papano ay tingnan, reviewin, rebisahin yung batas natin ay mayroong mga lapses na yung mga inosenteng tao ay nadadamay nang wala namang ginagawang mali, wala namang kasalanan. So, dahil nga yung batas ay mayroong konting problema, kaya yung kahit hindi mo naman kasalanan, ay lumalabas na kasalanan mo. Kasi nga, kailangan nilang sumunod sa batas, which is parang yung batas ay may mali po sa batas na kailangan na talagang, I think, rebisahin po sa ngayong mga panahon. Katulad na nga po itong nangyari dyan sa may FTJ station, dyan sa may LRT. Daming bayan. Samantala, report ni Giselle Ricafort, umano'y palitan ng text messages ni na Pangulong Bongbong Marcos at dating Undersecretary Bersamin sa kickbacks, handang silipin ng CICC. Ang detalye balita mo, RH15. Giselle Ricafort. Giselle. Sister L, handang investigahan ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang di umano palitan ng mga text message ng Pangulong Bongbong Marcos at dating Palace Undersecretary Adrian Bersamin na sinasabing bagman daw ng Pangulo. Sabi sa DZRH ni CICC Executive Director Undersecretary Aboy Paraiso, kung hihingin yung kanilang tulong, may kakayahan naman daw yung kagawaran na tukuyin yung authenticity ng mensahe. Malalaman daw nila kung manipulado, edited o isang uri lamang ito nung tinatawag na high-level identity spoofing na gumagamit ng messaging app na Signal para manipulahin yung ating mga kababayan at i-frame daw yung mga opisyal ng gobyerno sa anomalya sa mga proyekto sa flood control. Sa katunayan, ayon kay Paraiso, isang staff na raw ng isang senador na hindi na niya pinangalanan yung nabiktima ng ganitong scam. Pinag-aaralan na ng CICC ang posibilidad na i-block na sa Pilipinas yung encrypted messaging app na yan kung saan maaaring itago ng mga user yung tunay nilang pangalan, gayon din yung numero ng kani-kanilang cellphone. Hamon, sabi ng opisyal, na hindi nila maipalsabpina o makausap man lamang yung mga nagpapatakbo ng app na nagkabase sa abroad ngayon. Una nang pinaiimbestigahan ni Congressman Edgar Erice sa Senado ang di umano palitan ng mensahe sa pagitan ng Pangulo at ni Bersamin. Sa kopya ng mensaheng nakuha daw ni Congressman Leandro Leviste, nakasaad na may 2 bilyong piso na di umano'y cash delivery sa Nara residence. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Thank you, RH15. Giselle Ricafort. Magbabalik tayo, Pilipinas ang oras, 9:48. Bayan. Flash Report. Flash Report!
Niyanig po ng magnitude of 5 na lindol ang bahagi ng San Esteban dyan po sa may Ilocos Sur bandang alas 9:36 ngayong umaga. Ayon sa PHIVOLCS, tectonic ang pinagmulan ng lindol habang naramdaman naman ang intensities o ang mga pagyanig intensity 2 o 3 dyan po sa may lalawigan ng Vigan sa Ilocos Sur. Gayon din po ang intensity 2 dyan sa may cities of Candon sa Ilocos Sur, Santol, La Union at dyan din po sa Bontoc Mountain Province, habang intensity 1 naman dyan sa may Narvacan, Ilocos Sur at Aringay, La Union. Ayon po sa PHIVOLCS, inaasahan ang aftershocks, samantalang wala naman pong mga inaasahang mga damages sa naturang lindol. Flash Report. Flash Report! Samantala, si dating Senator Bong Revilla Jr. hindi daw po nagpasok ng plea sa kasong malversation na inihain laban sa kanya tungkol po sa 92.8 million pesos na flood control project anomaly sa Pandi, Bulacan. Detalye balita mo, RH5, Val Gonzalez. Val. Israel, ang Sandigan Bayan, 3rd Division na ang naghain ng not guilty plea para kay dating Senador Bong Revilla Jr. Ito'y dahil sa tumangging maghain ng plea tumugon ng pag-amin o pagtanggi sa mga akusasyon laban sa dating senador. Ito'y may kinalaman pa rin sa kasong malversation of public funds na may nakonektado sa 92.8 million peso flood control project anomaly sa Pandi, Bulacan. Kasabay nito'y naghain na rin ng not guilty plea ang natitirang kapwa akusado ni Revilla na hindi pa nababasa ng sakdal itong si DPWH Bulacan District Engineer Juanito Mendoza. Noong nakalipas na linggo ay una ng binasa ng sakdalang 5 pa sa kapwa akusado ni Revilla na kinabibilangan ni na dating DPWH Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez, Bulacan Engineer JP Mendoza, dating itong si Engineer RJ Dumasig, Emelita Huat at DPWH Bulacan 1st District Engineering Office Cashier Cristina Pineda. Dahil dito tinakda ng Sandigan Bayan ang free trial kay Revilla sa darating na March 6, habang ang submission of evidences ay tinakda naman ng korte sa darating na Pebrero 23 hanggang 27. Sa panig ng mga abogado ni dating Senador Revilla ay nagpahayag na mga ito na maghahain sila ng petition for bail para hilingin sa korte na pansamantalang paglaya nitong si dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, RH5, Val Gonzalez. Daming bayan. Samantala, ang oras po, 1 minuto na lang bago mag alas 10. Pero syempre, balitang negosyo muna tayo. Ilang malalaking kumpanya ay sa Pilipinas, pasok daw po sa Times Asia Pacific Best Companies in 2026. Ba't naunang binasa ko yung lead? Your business is our business. At yung balitang negosyo po mula kay Don Carlos. Don! Pasok ang 36 na mga kumpanya mula sa Pilipinas para sa 2026 Times Best Company sa Asia Pacific Region. Nangunang kumpanya mula sa bansa ang Bank of the Philippine Islands o BPI sa 35th place, habang nasa 47th ang BDO Unibank, 88th place ang Security Bank, 101st ang SM Investments at nasa 115th place ang Converge ICT. Naglalaro naman sa 137th hanggang 150th place ang RCBC, Union Bank at Ginebra San Miguel. Pasok din sa listahan ng iba pang kumpanyang kilala sa fast food chain, water at electric company, telecommunications at iba pang bangko. Ayon sa Times, sinuri ang mga kumpanyang nakapasok base sa kanilang employee satisfaction, revenue growth, pati na rin ang environmental, social and government initiatives. Hinirang na top 1 ang DBS Bank ng Singapore at Commonwealth Bank sa Australia, habang nasa ikatlong pwesto ang Toyota ng bansang Japan. Sa iba pang balita, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar noong Biyernes sa halagang 58 pesos at 2 centavos kada US dollar.
At yan ang balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Don Carlos ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Your business is our business. Damdamin Bayan. Maraming salamat, Don Carlos, sa iyong balitang negosyo. Your business is our business. Maraming salamat po sa lahat ng mga sinamahan tayo ngayong umaga. Sa pangalan po na nag-isang lakay, Mayor Deo Macalma, o shout out po sa lahat ng mga nanonood sa ating YouTube channel. Pasensya na po kayo, hindi ko na kayo maiisa-isa. Dahil hindi pwedeng mag-overtime. Bawal ang overtime. Overtime na pala ako, Tita Malu. Pero thank you so much kahit po yung iba ay medyo nabuburyong na daw sila dahil medyo nahabaan sila sa ating mga commercial. Salamat po kasi lifeblood po natin yan. Kaya maraming salamat dun sa ating mga advertisers na nagtitiwala po sa atin. Dahil kung wala po sila, syempre medyo mahihirapan po tayo. Pero at least nandyan sila. Sila po yung ating katuwang at bumubuhay sa mga empleyado at sa atin pong negosyo din. Kaya thank you so much sa inyo pong tiwala. Lalo na po tayo ay nananatiling number 1 sa Metro at Mega Manila sa latest survey po yan ng Kantar. Thank you so much. Magkarinigan po tayo ulit bukas. Kasama sila kay Mayor Deo Macalma. Ito po si Sister L, Elaine Apit. Susunod na po ang programang Operation Tulong. Kasama naman ang nag-iisang Wonder Woman, Miss May Binauhan. Pilipinas ang oras, 2 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Damdamin Bayan. This time